Magandang araw mga Lods, magsisimula ang ating kwento na may isang malakas na lindol na yumanig sa buong mundo, na nagdulot ng mga piitan o dungeons na lumitaw sa buong lupain. Ang mga halimaw na lumitaw mula sa mga piitan o dungeons ay hindi naaapektuhan ng anumang normal na armas. Ang tanging makakalaban sa mga halimaw ay yaong lamang mga nakakuha ng supernatural na kapangyarihan na kilala bilang mga kasanayan o skills. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasanayan upang talunin ang mga halimaw, ang mga may hawak ng kasanayan ay nagagawang mag-level up at palakasin ang kanilang mga sarili sa hindi inaasahang taas. Yaong mga makapangyarihang individual na nagbibigay inspirasyon sa parehong takot at paggalang, ay nagiging kilala bilang ang nagising o awaken. Sa kasalukuyang panahon, makikita natin ang isang batang lalaki na naghahanda upang makipaglaban sa isang duwende o goblin. Ang binatang ito ang pangunahing bida ng ating kwento na pinangalanang Kisagari Tsukasa. Siya ay level 4 at may skill na tinatawag na Imitate. Bigla-bigla, itinaas ni Kisagari ang kanyang espada at sa kabutihang palad, nagawa niyang tamaan ang duwendeng ito. Subalit, ang hiwa ay masyadong mababaw. Kaya bilang resulta, nabigo ang kanyang kasanayan sa imitasyon na kopyahin ang kasanayan o skills ng target. Kaya naman medyo nadismaya si Kisagari sa puntong ito. Sa hindi inaasahan, biglang tumalon ang duwende upang salakayin si Kisagari. Ngunit ang nakakagulat, isang makapangyarihang tao ang biglang pumasok sa eksena at direktang pinatay ang halimaw. Sa pamamagitan ng pagsunog nito gamit ang kanyang kapangyarihang bowl ang apoy. Hindi ka dapat nahihirapang pumatay ng isang basura na ganyan, tanga. Wika pa ni Todo Kakero na nasa level 15, na may skill na tinatawag na Flame Master. Samantala, ayon kay Kisagari, si Todo Kakero ay itinuturing na nagniningning na bituin ng susunod na henerasyon ng mga Awaken. Ang dahilan nito ay nakasalalay sa kanyang kakayahan. Ang mga kasanayan o skills ay nagsimulang magpakita sa isang piling grupo ng mga tao sa parehong oras na unang lumitaw ang mga piitan o mga dungeons. Maaari nilang matukoy ang ranggo at kataasan ng isang tao bilang isang nagising o awaken. Sa sandaling ito, sinabi ni Todo Kakero kay Kisagari na huwag nang umupo roon ng may katangahang tingin sa kanyang mukha at simulan na ang pagkuha ng mga magic stones. Bukod dito, sinabi din niya sa kanya na subukang maging kapaki-pakinabang man lang. Agad namang sumagot si Kisagari at sinabing naiintindihan niya. Samantala, tungkol sa Flame Master, ito ay itinuturing na isang napakalakas na kasanayan na nagpapahintulot kay Todo Kakero na manipulahin ang apoy sa gusto niya. Gayunpaman, ang kasanayan ni Kisagari na tinatawag na kasanayang gayahin o imitate skill. Hinahayaan siya nitong kopyahin ang kakayahan ng isang halimaw. Ngunit ang rate ng tagumpay ay napakababa at napilit pa siya nitong malagay sa panganib sa pamamagitan ng paglapit sa halimaw. Dagdag pa ni Kisagari, ito ay isang maling kasanayan. Sa kabilang banda, tinanong ni Yoshimura Riko, na isang level 10, na may skill na tinatawag na Herculean Strength, si Kisagari kung gaano katagal niya lilinisin ang piitan o dungeons. Alinsunod kay Ino Hayato na isang level 11, na may kasanayan na tinatawag na Thunderbolt, hindi man lang makalaban si Kisagari, at ang kanyang mga kasanayan ay talagang basura. Kaya tinanong niya ito kung bakit hindi na lang siya sumuko. Gayunpaman, sinabihan ni Todo Kakero ang kanyang mga kaibigan na huwag maging ganoon. Dahil ayon sa kanya, silang lahat na nandoon ay magkakasama o comrades. Kasunod nito, sinabihan ni Todo Kakero si Kisagari na subukan lang na sulitin ang kanyang basurang kasanayan o trash skill. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi ng mga binatang ito, tahimik lang si Kisagari sa sandaling ito. Samantala, ang dahilan kung bakit naging adventurer si Kisagari Tsukasa ay para pagalingin ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Kisagari Mayo. Siya lamang ang nag-iisa niyang pamilya, na may sakit na dinanas niya mula nang siya ay isinilang. Samantala, ang elixir ay isang omnipotent na gamot na nakakapagpagaling ng anumang sakit. Ayon kay Kisagari Tsukasa, hanggang sa magawa niya itong makuha, hindi niya kayang talikuran ang pagiging isang adventurer. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Yoshimura Riko si Todo Kakero kung ano ang target nila sa araw na iyon. Patanong namang sinabi ni Ino Hayato na hindi naman siguro sila pupunta o papasok sa silid ng boss ng mga halimaw. Kaagad,
Sinabi ni Todo Kakero na ang kanilang target ay ang lungga ng mga halimaw. Dagdag pa niya, kukunin nila ang lahat ng mga kayamanan para sa kanilang mga sarili. Nang walang kung ano-ano'y, ginamit ni Todo Kakero ang kanyang malalakas na apoy laban sa mga duwende. At dahil doon, si Todo Kakero ay nag-level up mula sa level 15 patungo sa level 16. Ayon sa kanya, kahit mga duwende lang ang mga iyon, pwede pa rin siyang mag-level up kung mapapatay niya ang mga ito. Sa kabilang panig, natigilan si Kisagari matapos niyang malaman na ang tanging paraan upang mag-level up ay ang pagpatay sa mga halimaw. Dahil ayon sa kanya, halos hindi nga niya matalo ang isang halimaw lamang. Bukod dito, kahit pa na sumali si Kisagari sa isang partido o grupo, papatayin lamang ni Todo Kakero at ng iba pa ang mga halimaw, kaya wala siyang magiging karanasan. Kaya ayon sa kanya, kung ganoon ang mangyayari, kung gayon ang pagsama sa kanila ay walang kabuluhan. Makalipas ang ilang minuto, dahil sa pagpatay sa mga halimaw, nakuha ni Todo Kakero kasama ang kanyang koponan ang kayamanan. Gayunpaman, sa halip na dumiretso sa tambak ng ginto, pumunta si Todo Kakero sa kabilang panig. At bigla na lang, isang malakas na pagsabog ang naganap sa lugar na iyon. Hahaha, hindi ako makapaniwala na may bonus room talaga dito. Masayang sinabi ni Todo Kakero. Ang isang bonus room ay karaniwang puno ng mga mahahalaga at makapangyarihang mga bagay. Ngunit sa kabilang banda, malamang na nilagyan iyon ng mga bitag. Kung ang isang tao ay nagkataon na tumakbo at nabitag, siya ay maaaring agad na mapatay. Kaya sa sandaling ito, tinanong ni Yoshimura si Kakero kung ano ang dapat nilang gawin tungkol sa mga bitag. Agad namang sinabi ni Kakero na hindi iyon problema dahil mayroon siyang magandang ideya. Nang walang babala, biglang inatake ni Kakero si Kisagari. At bilang resulta, direktang bumagsak si Kisagari sa lupa. Pagkatapos nito, dinakma at sinakal na naman ni Kakero si Kisagari at sinabing, paumanhin tungkol dito Kisagari. Mamamatay ka para sa amin. Gayunpaman, naguguluhan si Kisagari sa sinabi ni Todo Kakero. Sa kabilang banda, tinanong ni Yoshimura si Kakero kung gagamitin niya ba si Kisagari para matrigger ang mga bitag. Alinsunod kay Hayato, medyo madilim ang plano ng paggamit sa kanilang kaklase bilang isang kuneho. Subalit sinabi ni Kakero sa kanila na naghahanap lang siya ng paraan para ma-recycle ang walang kwentang basura. Kasunod nito, binitbit at hinayla ng dalawang ito si Kisagari. Sunod namang sinipa ni Kakero si Kisagari papunta sa isang madilim na silid. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Kakero kay Kisagari sa pagtulong sa kanila, at sinabi niya sa kanya na magkikita silang muli kung makakaligtas siya. Kaya naman talagang galit na galit si Kisagari sa puntong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang nakakasilaw na liwanag ang bumulaga kay Kisagari. Makalipas ang ilang sandali, napatanong si Kisagari kung ano ang lugar na iyon, at habang nililibot ni Kisagari ang lugar, bigla siyang nakakita ng mabangis na mga mata, at ang nakakagulat, isang halimaw ang biglang lumabas mula rito. Samantala, ang bawat piitan o dungeon ay may sariling rango. Ang beginner, intermediate, advanced, heroic, at ang panghuling rango na wala pang kahit sinong nakasakop ay ang mythic. Sa kasamaang palad para kay Kisagari, nakatagpo siya ng isang God-Eater Fenrir na may level 80 at isa sa mga mythic beast. Kaya naman hindi makapaniwala si Kisagari sa kanyang nasaksihan. Napatanong pa siya kung ang lugar na iyon ba ay isang mythic rank dungeon. Haha, sinasabi mo sa akin na isang bitag sa loob ng mas mababang antas ng piitan ang nagdala sa akin dito. Hindi ito nakakatawa, sambit ni Kisagari. Gayunpaman, sinabi rin ni Kisagari na tumatanggi siya dahil ayon sa kanya, parehong biglang namatay ang kanyang mga magulang isang araw. At si Mayo na lang ang natitira niyang pamilya. Kaya alang-alang kay Mayo, tumatanggi si Kisagari na mamatay sa isang lugar na ganoon. Sa isang kisap mata, biglang inatake ni Kisagari ang halimaw na ito. Gayunpaman, wala siyang laban sa mythic beast na ito. At dahil doon, si Kisagari ay madaling natalo ng halimaw. Bukod dito, nabigo rin siyang kopyahin ang kakayahan ng target. Kaya naman napaisip na lamang si Kisagari kung iyon na nga ba ang katapusan. Nawalan na rin siya ng pag-asa sa puntong ito. Kaya humingi na lang siya ng tawad sa kapatid niyang si Mayo dahil siya ay isang walang silbing kapatid.
Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nakarinig si Kisagari ng boses ng isang babae na nag-uutos sa halimaw na umupo. Kaya naman talagang nabigla si Kisagari at nagtataka siya kung paanong nangyaring sumunod ang Fenrir sa utos ng babae. Good boy, Fenrir. Alam mo, mas maa-appreciate ko kung medyo naging malumanay ka sa kanya. Wika pa ng mapang-akit na babaeng ito. Higit pa rito, ayon sa kanya, si Kisagari ay isang mahalagang panauhin. Kasunod nito, ang napakarilag na nilalang na ito ay tinatanggap si Kisagari sa kanyang kastilyo. Sinabi rin niya sa kanya na masaya siya na makilala si Kisagari. Gayunpaman, gulat na gulat pa rin si Kisagari sa mga sandaling ito. Samantala, tinanong niya siya kung sino siya. Ngunit hindi sumagot ang nilalang na ito. Sa halip, sinabi niya na mas maganda ang kalagayan ni Kisagari kaysa sa inaasahan niya. Ngunit inakala niyang imposible pa rin iyon sa kalagayan ni Kisagari. Kaya naman naguguluhan si Kisagari sa sinasabi ng nilalang na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumulong ang magandang nilalang na ito kay Kisagari at sinabi sa kanya na iyon ay regalo mula sa kanya. Higit pa rito, sinabihan din siya ng magandang nilalang na ito na magpasalamat. Kaya naman si Kisagari ay natulala sa puntong ito. Gayunpaman, dahil sa ginawa ng babae sa kanya, ang kasanayang panggagaya o imitate ni Kisagari ay agad na nag-evolve at naging copycat. At bigla na lang, may lumabas na notification na nagsasabing nakatanggap si Kisagari ng napakaraming mana particles. Kaya ang kanyang antas o level ay agad na tumaas. Mula sa level 4, si Kisagari ay kamangha-mangha na umabot agad sa level 25. Samantala, hindi makapaniwala si Kisagari at naguguluhan pa rin siya sa mga nangyayari. Kung gayon, aalis muna ako ngayon. Wika pa ng babaeng nilalang na ito. Ngunit bago pa man siya makaalis, tinanong siya ni Kisagari kung maaari ba niyang ipaliwanag kung ano. Ngunit hindi na niya natapos pa ang pagtatanong. Nang biglang sumabat ang babaeng ito at sinabihan siyang gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan para talunin ang halimaw. Dagdag pa sa babaeng ito, kapag ginawa iyon ni Kisagari, makakaalis na siya sa Mythic Rank Dungeon Trickstar. Pagkatapos nun, ang magandang nilalang ay biglang nawala na parang bula. Samantala, ayon kay Kisagari, walang paraan upang manalo siya laban sa halimaw na iyon. Bigla-bigla, nagsimula ng sumalakay ang halimaw na ito. Sa kabutihang palad, nagawa ni Kisagari na harangin ang pag-atake ng halimaw sa pagkakataong ito. At dahil doon, na-activate na ang copycat skill ni Kisagari. Sa isang kisap mata, lumitaw ang isang notification na nagsasabi na nagsisimula ng kopyahin ang kakayahan ng target. Ngunit sa kabilang banda, naguguluhan pa rin si Kisagari kung paano niya lalabanan ang halimaw na iyon. Gayunpaman, bigla siyang natigilan. Matapos ipaalam sa kanya ng isang system na matagumpay niyang nakupya ang kakayahan ng target. Samantala, ang kasanayan ng God Eater Fenrir ay ang makalangit na awtoridad o heavenly authority. Maaari nitong balutin ang katawan ng gumagamit ng kapangyarihan ng mga Diyos upang pahusayin ang mga pisikal na kakayahan hanggang sa sukdulang limitasyon. Kaya ayon kay Kisagari, kung gagamitin niya ang skill na iyon, baka manalo pa siya. Ngunit iyon ay tumatagal lamang ng 1 minuto. Kaya kailangan niyang maging maingat kung kailan iyon gagamitin. Bigla-bigla, ang God Eater Fenrir ay sumalakay na naman kay Kisagari. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Kisagari ang malalakas na pag-ataking iyon. Ayon sa kanya, napakagaan ng pakiramdam ng kanyang katawan. Mas mabilis siyang makapag-react sa mga bagay-bagay dahil tumaas ang level niya. Gayunpaman, nasupresa pa rin si Kisagari na nagawa niyang kopyahin ang husay ng Fenrir. Ayon pa sa kanya, ang imitate skill ay may napakababang pagkakataon na makopya ang skill ng target. Ngunit ang bagong kasanayan na copycat ay medyo nakakabaliw. Garantisado nitong nakukopya ang mga kasanayan ng kalaban pagkatapos na mahawakan. Ngunit naguguluhan si Kisagari tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng maranasan ito mismo. Sa hindi inaasahan, biglang ginamit ng Fenrir ang kanyang kakayahan na tinatawag na puwersa ng Divine Wolf o Divine Wolf's Force laban kay Kisagari. At dahil doon, naging limitado ang mobility ni Kisagari dahil sa epekto ng skill. Sa sandaling ito, naguguluhan si Kisagari kung bakit hindi siya makahinga. Ang nakakagulat, isang notification ang biglang lumabas na nagsasabing matagumpay na nakupya ang Divine Wolf's Force skill.
At ayon sa sistema, maaaring gamitin ng tao ang presensya ng Silver Wolf para takutin ang mga kalaban. Bukod dito, ang epekto nito ay maaaring makahadlang sa mga galaw ng target. Gayunpaman, 10 segundo lang ang tinatagal nito at nagbabago ang tagal depende sa pagkakaiba ng antas ng target. Kaya't naiintindihan na ni Kisagari na ang maranasan ay nangangahulugan ng pagkuha ng kasanayan ng direkta. Gayunpaman, ayon kay Kisagari, muntik na siyang umiyak. Nang walang babala, biglang natigilan si Kisagari. Nang umatake ulit sa kanya itong Fenrir. Gaya ng swerte, hindi natamaan si Kisagari. Samantala, ayon sa kanya, imposible na makakaligtas siya kung tinamaan siya noon. Sa isang iglap, muli siyang inatake ni Fenrir. Sa awan ng Diyos, nagawa ni Kisagari na harangin ang pag-atake ni Fenrir sa pagkakataong ito. Gayunpaman, mauubusan na siya ng lakas sa puntong iyon. Bagamat mayroong 100% na pagkakataon na kopyahin ang kasanayan, mamamatay siya kung susubukan niyang makakuha ng isang hit mula doon. Ngunit, marahil sa makalangit na awtoridad na kasanayan o Heavenly Authority skill, maaaring makalaban pa si Kisagari. Kaya ayon kay Kisagari, gagawin niya yun o mamatay siya. Sa isang iglap, bigla niyang inactivate ang Heavenly Authority skill. Bilang resulta, isang malaking pagsabog ang naganap sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang system sa eksena at sinabing matagumpay na nakopya ni Kisagari ang kakayahan ng target na tinatawag na Van Argen. Gayunpaman, siya ay mayroon na lamang 60 segundo na natitira na tagal ng kasanayan ng Heavenly Authority. Kaya naman hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Kisagari. At agad na inatake ang Fenrir. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang skill na Van Argen. Sa kabutihang palad, nagawa niya itong tamaan. Gayunpaman, sadyang napakalakas ng Fenrir. Kasabay nito, 50 segundo na lamang ang natitira kay Kisagari na tagal ng kakayahan ng makalangit na awtoridad. Samantala, namangha si Kisagari sa husay ng makalangit na awtoridad dahil puno siya ng kapangyarihan. Ayon sa kanya, gamit iyon, may pag-asa siyang manalo. Ngunit mayroon na lamang siyang 30 segundo bago matapos ang epekto ng Heavenly Authority skill. Kaya sinulit niya ang oras para tapusin ang Fenrir. Kailangan niyang talunin siya bago matapos ang oras. Bubugbugin ko siya gamit ang Van Argen. Galit na wika ni Kisagari. Sa isang kisap mata, muli niyang inatake ang halimaw sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan na Van Argen. Subalit sa kasamaang palad, hindi nito maabot ang Fenrir mula sa distansyang iyon dahil sa pagkakaiba ng antas. Kaya sa kasong iyon, nagpasya si Kisagari na tamaan na lang ng direkta ang Fenrir. Ngunit ang nakakagulat, biglang bumuka ang bibig ng Fenrir na ito, na para bang sinusubukan niyang gumawa ng counterattack. Kaya naman natigilan si Kisagari sa puntong ito dahil hindi gumana ang kanyang plano. Bigla-bigla, isang malakas na pulang apoy ang biglang lumabas sa bibig ng halimaw. At bilang resulta, isang napakalakas na pagsabog muli ang nangyari sa lugar na iyon. Sa kabutihang palad, nagawa ni Kisagari na tumalon at naiwasan ang malakas na pag-ataking iyon. Subalit, hindi pa tapos ang Fenrir na ito. Kaya't naghanda na naman siyang gumawa muli ng panibagong pag-atake laban kay Kisagari. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang inihagis ni Kisagari ang kanyang espada patungo sa Fenrir. At sa kabutihang palad ay nataman niya ito sa mata. Gayunpaman, bago matapos ang oras, dali-daling lumapit si Kisagari para wakasan ang buhay ng Fenrir na ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may biglang sumigaw. At sinabihan si Kisagari na huminto. Kaya naman agad na napatigil si Kisagari sa oras na ito. Sa kabilang banda, na-activate ang skill na copycat ni Kisagari at matagumpay niyang nakopya ang skill na tinatawag na wordplay. Mahusay na paglaro. Iyon ay isang napakagandang pagganap. Sambit ng magandang nilalang na ito. Pagkatapos nun, sinabi niya sa kanila na tapos na ang laban. Bukod dito, naniniwala ang babaeng ito na nananawagan siya para sa isang mapayapang tea party. Gayunpaman, tinanong siya ni Kisagari kung bakit niya ginagawa iyon. Agad namang sumagot ang babaeng ito at sinabi na iyon ay pamatay oras. Dagdag pa niya, ang mga adventurer ay halos hindi pumupunta doon. At kahit magawa pa nilang makapunta doon, karaniwang pinapatay sila kaagad ni Fenrir.
Kaya hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang tulad ni Kisagari. Samantala, tinanong niya si Kisagari kung gusto ba niyang marinig ang kanyang kahilingan. Agad namang nagtanong si Kisagari kung ano yun. Ayon sa babaeng ito, gusto niyang maranasan ang labas ng mundo para sa kanyang sarili. Dagdag pa niya, ang panlabas na mundo ay may maliit na dami ng mga particle ng mana, kaya hindi niya ito malayang ma-explore. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang magkaroon ng kooperasyon ni Kisagari. Sa hindi inaasahan, agad na sumang-ayon si Kisagari sa magandang nilalang. At dahil doon, biglang natigilan ng babaeng ito nang marinig ang sagot ni Kisagari. Dahil hindi niya inaasahan ang agarang sagot. Subalit, sa isip ni Kisagari, nagkaroon ng maraming kawalan ng katiyakan, at hindi pa niya ito mapagkakatiwalaan. Ngunit salamat sa kanya na ang isang mahinang katulad niya ay nakalaban kay Fenrir. Higit pa rito, nadama ni Kisagari na ang pagtulong sa magandang nilalang ay para din sa kanyang pinakamahusay na interes. So, gusto mong makita ang labas ng mundo. Ngunit kung paano eksakto, wika ni Kisagari. Ngunit hindi na niya natapos pa ang kanyang mga salita, nang bigla siyang nawalan ng malay at direktang bumagsak sa dibdib ng magandang nilalang na ito. Ayon sa babaeng ito, parang naubos ni Kisagari ang kanyang lakas. Ngunit hindi niya siya masisisi. Gayunpaman, may kaunting malay pa si Kisagari. Nagawa pa niyang tanungin ang magandang nilalang kung ano ang pangalan nito. Sa isang iglap, ipinakilala ng babaeng ito ang kanyang sarili bilang si Loki. Bukod dito, sinabi din ni Loki na inaasahan niyang makatrabaho si Kisagari. Makalipas ang isang linggo, nagising si Kisagari ngunit ayon sa kanya, hindi pamilyar ang kisame na nakikita niya. Samantala, biglang napansin ni Kisagari ang nakaupong babae. Kaya agad niya itong tinanong kung sino siya. Magandang kalungkutan, nakalimutan mo na ba ako? Napaka-cold-hearted na lalaki. Wika pa ni Loki. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, Column.